Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, sa pag-uusap nila Doy at Claro, dinapilit ang ama ni Venus ang binata na pakasalan ito. Dito nagalit si Claro at muntikan ng saktan ang binata. Sumama ang loob ni Venus. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Sakit sa Dibdib. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Won't be easy. I've loved you for a long, long time. Wow! Ang gandang lugar. Ang linis ng tubig na umaagos, oh. Jessa, Ryan, tingnan nyo. Oo, Venus. At ito ngayon ang sikat na tourist spot dito sa ating probinsya. Dahil tahimik at maganda ang lugar na ito. Ang gandang panuorin ng tubig na umaagos mula sa bundok. Ang lamig ng tubig siguro, no? Ang sarap maligo. Halika kayo. Doon tayo muna umupo sa batuhan, sa silong ng malaking puno, at malapit sa pinag-aagusan ng tubig. Kayo na lang, Ryan, Venus, dahil maliligo ako. Sige, halika Venus. At salamat naman, pinagbigyan mo ang aking imbitasyon. Napaka-importanting araw ito para sa akin. Oh. Bakit ang layo ng tingin mo? Nako, ang lalim pa ng paghinga mo. Walang ano man ito. Nakakatuwang kapaligiran. Pero bakit? Parang hindi ka enjoy sa lugar na ito. May problema ka ba, Venus? Meron nga eh. Oh, ano bang problema mo? Pwede bang malaman? Baka makatulong ako. Sorry. Pero, hindi ko pwedeng sabihin. Kahit kanino. Oh, sige. Hindi kita pipilitin. Kung naisip mo na sabihin, tawagan mo lang ako. At nakahanda akong makinig at tutulong sa'yo. Kung ano man yan na problema mo. Bago kita ihatid, dumaan muna tayo sa restaurant. Hindi na. Salamat na lang. Masama kasi ang pakiramdam ko. Ano?
Parang nahihilo ako. Ay, naku. Dalhin na lang kita sa ospital. O kaya... Masama talagang pakiramdam ko. Bakit, Venus? Please, atin mo na ako sa amin. Please. Doon sa bahay nyo o sa ospital? Hindi, sa bahay. Pakiusap. Sa palagay ko, may kailangan kang malaman, Sir Ryan. Ay, Ryan na lang, sir. Ano yan? Alam ko na hindi rin maililihim sa'yo ito. Buntis si Venus. Ano? Pero may malaking problema. Ano po yan, sir? Ayaw ni Doy na pakasalan ang anak ko. Ano? Umuwi na tayo. Tapos naman na tayong kumain. Sandali lang. Huwag ka munang tumayo. May sasabihin ako sa'yo. Ha? Anong sasabihin mo, Ryan? Bakit mo tinititigan ng ganyan? Sinabi mo kanina, hiniwalayin mo na si Doy dahil ayaw niyang panagutan ang sinira niyang dangal mo. Oo. Kaya, kalimutan ko na siya. Mas mahal ka kasi ang sarili niyang pangarap kaysa sa akin. Kung ganun, pwede bang... Oh. Ano? Bakit hindi mo ituloy? Ano? May pagtatapat ako sa'yo. Saan ay hindi ka magagalit. Ha? Sige, sabihin mo. Bago tayo umuwi. Alam mo ba, matagal na akong umiibig sa'yo. Oh. Iniibig kita, Venus. Ano? Sa bagay, naramdaman ko na yan sa'yo. Noon pa man. Patawarin mo ako kung kasalanan ko ang pinagtapat ko sa'yo. Nung sabihin mo na hiniwalayan mo na si Doy, nabigyan ako ng lakas ng loob na magtapat sa'yo. Dahil matagal ko nang nararamdaman ito. Ano? Nahihibang ka na ba? Alam mo bang sinasabi mo, Ryan? Buntis na ako. At si Doy ang ama nito. Alam mo na yan, di ba? Alam ko. Pero hindi ang kasalukuyan mong kalagayan ang sukatan ng pagmamahal ko, kundi ang sigaw ng puso ko ang sinusunod ko. I love you so much, Venus. Ang kamay ko, bitiwan mo. Gusto kong madama mo ang init ng kamay ko. Parang hindi ako maniwala sa sinasabi mo. Ako? Buntis? Ligawan mo? Ewan ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nakahanda akong pakasalan kita Hindi. kung tatanggapin mo ang pag-ibig ko. At nakahanda ako na tumayong ama ng isisilang mo. Hindi. Huwag kang maging tanga, Ryan. Alam ko na aawa ka na sa akin at kahit pa man, hindi pwede. Hindi. Dahil noon pa man ay umibig na ako sa'yo. Hindi nga pwede. Please, bigyan mo sana ako ng pagkakataon na madama mo ang wagas kong pag-ibig. Girl, I need you. I need your love. Hello, Doy. Nakatawag ka? O ano, kumusta ka na dyan? Okay lang naman.
Si Venus, kumusta? Hindi mo pa ba tinawagan mula nung nag-flight ka? Hindi pa. Ayaw ko siyang tawagan. Bakit naman? Naiinis ako. Lagi niyang sinasabi ang kasal. Bakit ka maiinis? May dahilan naman, di ba? Kung bakit ka kinukulit. Dahil buntis na siya. Pero, tuwag ka pala. Wala kang silbi na tao. Ano? Hindi mo pala kayang panindigan ang pangako mo. Ipinaliwanag ko sa kanya. Pero... Wala ka nang dapat ipaliwanag pa, Doy. Jessa, hindi pa ako handang magpamilya. Sorry, pero nawala na ang respeto ko sa'yo. At ang masasabi ko lang, sana ay hindi ka magsisi sa pagtalikod mo sa kanya. Hindi ko naman tinalikuran si Venus. Ganyan na rin ang ibig sabihin nun. Dahil hindi mo siya pinakasalan bago ka umalis. Pero... Isa kang manloloko, Doy. At dahil dyan, galit na ako sa'yo. Oh, ang layo na naman ng tingin mo. Iniisip mo pa ba si Doy? Hindi na, Papa. Masakit man sa akin. Kailangan kalimutan ko na siya dahil hindi niya tinupad ang pangako niya. Tama ka, Iha. Pero, sino naman ang gumugulo sa isipan mo? Si Ryan, Papa. Si Ryan? Bakit? Nagtapat siya, umiibig siya sa akin. Kung ganun, alam mo na mahal ka niya. Ha? May alam kayo, Papa? Oo, dahil naikwento ni Jessa sa akin at alam ko dahil sa kabutihan niya sa iyo. Ang sabi sa akin, nakahanda siyang pakasalan niya ako anumang oras kung tanggapin ko ang pag-ibig niya. Iha, sa palagay ko, mas mapagkakatiwalaan ang pag-ibig ni Ryan kaysa kay Doy. Opo, Papa, pero hindi siya ang ama ng ipinagbubuntis ko. Oh, Ryan! Dito pala tayo magkikita sa mall. At bumili ka ng alahas mo? Oo, bumili ako. Pero hindi para sa akin. Ha? Para kanino naman yung binili mo? Yan bang nakakahon sa maliit? Oo. Pwede ko bang makita? Sige, buksan mo. Oh, Wow! Ang ganda! Sigurado, mahal yan. talagang mahal. Pero hindi importante yan. Kanino mo naman ibibigay yan? O siyempre, yung minamahal kong tunay. Si Venus? Sinabi mo pa. Ay, ang swerte naman ng kaibigan ko. Pero sa kanya ay hindi. Dahil pinabayaan siya ni Doy. Hindi bale. Nandyan ka naman na nagmamahal sa kanya. Nakakaingit si Venus. Sana tanggapin niya ang pag-ibig na inaalay ko sa kanya. Ito na ang araw natin. Pampihira man si Ate Linda. Ang sabi, nagwalis na. Pero ang dami pa namang alikabok dito. Oh, Iha. Tapos nang nagwalis ang katulong kanina. Pero, bakit nagwawalis ka pa? Ang dami pang dumi dito. Maalikabok ang mesa at upuan. Kaya, naglinis ako. Oh, bakit? May
bisita ka bang darating kaya naglilinis ka? Kwan, Bakit hindi ka makasagot? May alam ka ba na pupunta dito? oo, meron. Tumawag kanina. Sino? Si Ryan. Dadalaw daw siya mamayang gabi. Ganun ba? Kaya ayan, naglinis ako dahil nakakahiya naman. Kung maalikabok ang bahay. May desisyon ka na ba sa inaalay niyang pag-ibig sa iyo, Iha? Meron na, Papa. Pwede bang malaman? Papa, Ano ang desisyon mo, Iha? tanggapin ko na siya. Oh, good. Hindi ako hahadlang, Iha. Salamat, Papa. Pero, alam ko. Alam niya ang dahilan. Sana sa pagtanggap mo sa pag-ibig ni Ryan ay maalis na ang lahat ng sakit sa dibdib mo. Girl, I need you. I need your love. Ba't tumawag ka na naman? Nakausap mo na ba si Venus? At sinabi mo ba na kinukumusta ko? Oo. Pumunta ako sa bahay nila para iparating ko sa kanya ang pangungumusta mo. Ano naman ang sinabi niya? Wala na raw dahilan para kamustahin mo dahil tapos na ang lahat sa inyo. Ano? Kahit wala kayong personal breakup ng kaibigan ko. Kasi tinalikuran mo ang kalagayan niya. Pero may nanghihinayang at minahal siya ng tapat. Ano ang ibig mong sabihin? Kahit binaliwala mo, ay may nagmahal sa kanya ng tunay. Ang ibig mong sabihin, may iba ng nobyo si Venus? Meron na. At alam mo ba kung sino? Sino? Walang iba kundi si Ryan. Hello, Jessa. Nakatawag ka? Dahil may sasabihin ako sa'yo, friend. Pero hindi ko alam kung magiging masaya ka o hindi. Ano yan? Si Ryan, may plano kang dalawin mamayang gabi. Alam ko. Tumawag sa akin kanina. Ano? Ang akala ko, hindi mo pa alam. Oo nga pala. May isa pa akong sasabihin sa'yo. Ano yan? Tumawag ulit sa akin si Doy. Nagpapakumusta. Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan ang walang hiyang yon. Alam ko na galit ka sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya na wala nang dahilan para kamustahin ka. Talagang wala na. At sinabi ko sa kanya na may iba nang nagmamahal sa'yo ng tapat. Ha? Sinabi ko na si Ryan. At gano'n na lang ang pagkagulat niya. Sige na, friend. Good luck and God bless sa pagdalaw sa'yo ng nagmamahal sa'yo ng tunay. Sige. Siguro, si Ryan na yan. Sandali lang. Hello. Magandang gabi sa'yo, Venus. Sabi ko na nga ikaw eh. Sige, pumasok ka. Salamat. Halika, umupo ka. Salamat ulit. Flowers and chocolate for you, Venus. Oh, thank you.
Ang bango ng bulaklak. Sana'y magustuhan mo. Bakit hindi? Salamat ha. Napakasaya ko dahil nagustuhan mo. Sandali lang. Magpahanda ako ng pwede nating kainin. Salamat. Pero huwag ka nang mag-abala. Bakit ka pumunta rito? Pumunta ko rito para malaman kung ano ang desisyon mo sa pag-ibig na inaalay ko sa iyo. Ano? Matanggap mo ba ang pag-ibig ko, Venus? Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sakit sa Dibdib. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. How I cherish those moments.